Good morning. Pakibati yung katabi mo. Magandang umaga, kapatid. Ayan. Sana maganda ang iyong morning. Okay, kung tapos na po tayo sa pagbibigay, punta na tayo sa ating almusal ngayong umagang ito. Spiritual food natin. What is our topic, theme for this month? Ano po ang team natin ngayon? Wala, di nyo na alam. Last week pa lang. Ano po? Ano po yung team natin? Ayaw nyo, no? Blessing. Sino gusto ng blessing? Lahat. Sino gusto ng suffering? Wala. Hindi, meron ilan. Yung mga nagtaas na kamay, matapang kayo, ha? So, ang suffering, hindi yan maiwasan, eh. Hindi yan talaga mawawala at bahagi na yan ng ating buhay sa mundo. Yung pinag-aralan natin last week, nakita natin na nung nagkasala ang tao, pumasok yung kasalanan at yung kasalanan nagbubunga ng lahat ng hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin, sa mundo natin. At ang definition natin ng suffering is, anything that causes us pain, mentally, emotionally, physically, financially. So pag nakakaramdam ng sakit, nagsasuffer tayo. Ngayon, pumasok yung suffering na yan because of the sin ng unang ninuno natin, si Eva at si Adan. Pumasok sa mundo at minana natin until today. So hanggat tayo'y nandito sa mundo, hindi natin maiiwasan ang pain at ang suffering. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakatakas dito. Unless you die. Pag ikaw namatay, tapos na ang paghihirap mo. Kung sa langit ka pupunta. Pero, pag hindi ka sigurado na sa langit ka pupunta, akala mo lang ABC, tapos na. Alam niyo po ba yung ABC, yun yung step 1, pagtanggap kay Jesus? Alam niyo yun, ABC? Sino nakakalam na ABC? Admit, believe, confess, aminin mo, manampalataya ka, kumpisal mo si Jesus bilang Lord and Savior. So ABC yun. Pero alam niyo ba na ang alphabet natin hanggang Z? Alam niyo yun? So after mo mag-ABC, anong susunod? Ha? Di ba? A, B, C, D, E, F. Ano yung mga letra na yan? Gawan nyo ng laman. Kailangan mo mag-example sa iba. Kailangan mo, F, kailangan mo maging follower ni Jesus. G, ano ba? Kailangan mong maging good at mag-go to church every Sunday. Di ba? Hindi pwedeng ABC, langit na kami. Pero paano yung E, F, G, H, I hanggang Z? Ano yun kung hindi mo nagawa? Kung namatay ka, nung nag-ABC ka, langit ka. Pero pag hindi ka namatay, at nagwalwal ka, nagpabaya ka, delikado ka. Hindi tayo naniniwala doon na once saved, always saved. Hindi tayo naniniwala doon. Na ang salvation ay hindi nawawala kahit magwalwal ka sa buhay. Hindi tayo naniniwala doon. Dahil kung ang salvation, ang pagpasok sa langit ay lahat tayo papasok. Kunyari, yung isang side, pasawa yung grupong to. Kunyari, ito sobrang babait. Talagang binabantayan yung utak, isip, salita, lahat. Ito wala. Tapos lahat kayo pupuntang langit. Ano sasabihin nung nagpakatino? Yung hindi nagpakatino, pupunta rin naman pala langit. Ha? Nakita-kita sa pintuan ng, ba't nandito ka? Nung nagwawalwal kayo, kami nagpapakatino, tapos nandito ka rin? Ano sasabihin ng mga nagpakatino? Yung nagsikap, laging present sa church, laging nagdi-devotion, laging lahat. Tapos yung hindi nagdi-devotion, hindi laging nag-church, nagkita sila sa langit, ano sasabihin ng nagpakatino? Parang, nagpadulas ka ata kay Pedro, nakapasok ka dito. Parang unfair, di ba? So tandaan nyo, ABC is just the beginning. May E, the Z pa.
Kaya marami tayong gagawin. Kaya huwag kayong maging relax sa pagiging Kristiyano nyo. Kailangan nating trabahuin to. So, itong suffering na to ay bahagi ng buhay Kristiyano at bahagi din to ng kahit hindi ka Kristiyano. Okay? So, yun po yung pinag-aralan natin last week. Anything that causes pain, that is suffering. At yan ay bahagi na ng buhay natin sa mundo until dumating si Lord, mag-rapture at baguhin itong daigdig. Magkakaroon po ng renewal ang daigdig. Magkakaroon ng 1,000 years reign si Jesus Christ sa lupa. Bababa siya rito para maghari sa lupa. At doon sa araw na yon, walang pain, walang suffering sa mga Kristiyano na nandito. Dahil glorified body na tayo at ang demonyo nakakulong for 1,000 years. So magkakaroon po ng kapayapaan sa mundo by that time. Kaya sana kasali ka doon. Sabi mo sa katabi mo, sana kasali ka. Kaya huwag kang magpapabaya. So dito tayo mag-start. Dito tayo nag-landing last Sunday. Dito naman tayo mag-take off. Yung reasons of suffering. Okay, let's pray. Let's bow our head. Lord, we thank you today for giving us new life, giving us strength sa lahat ng mga laban namin sa nakaraang linggo. Lord, nandyan ka, hindi mo kami binitawan. Kaya Lord, today, as we study your word, enlighten us, cause us to see your heart, your purpose in our sufferings. Tayan mo, Panginoon, na bawat salita na naririnig namin, gawin talaga namin, Panginoon. At Lord, let your anointing flow in this place as we listen. Nakuban mo kami ng presensya mo, palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the evil one, Lord, will prevail in this place. Let your will be done. Let your purpose be done in our lives today. Thank you, God. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Siguro po, yung iba may maisip kung bakit nagsasuffer, kung ano-ano yung mga reasons of suffering. Pero tayo, tatlo lang muna yung ating pag-aaralan na bakit nagsasuffer ang isang tao. Una, pag ikaw Kristiyano, gumawa ka ng mali, natural yan. Magsasuffer ka ng consequences. So, bakit nagsasuffer ang isang Kristiyano? May ginawang mali. Worst, may ginawang kalokohan. Pangalawang reason, bakit nagsasuffer ang mga Kristiyano? Dahil sumusunod sa Diyos at tinetesting, dumadaan sa trial ang kanyang pananampalataya. Now, kung ang gumagawa ng mabuti at gumagawa ng masama, parehong nagsasuffer, so what's the difference? Hindi natin pinag-uusapan yung pagpasok sa langit na nagwalwal to, ito hindi, pero pasok sa langit. Ang pinag-uusapan natin dito sa lupa. Ano ang kaibahan? Isipin natin, teka lang, magsasuffer ka, sumunod ka, magsasuffer ka, hindi ka sumunod. So ano na lang? Susunod na lang o huwag na lang sumunod? Hello, tanongin mo yung katabi mo, ayos ka lang, gising ka na. Baka diwa, tulog pa. So dito papasok yung purpose ng suffering. Okay? Dito papasok yung purpose ng suffering. Yung purpose ng suffering pag ikaw ay nagkasala, iba. Yung purpose ng suffering pag ikaw naman ay sumunod, iba din. Ang purpose ng suffering pag ikaw sumusunod, for improvement, for promotion, for blessing. Pero pag ikaw ay nagsuffer because of your wrongdoing, ang purpose niyan, repent. Magsisi ka, ayusin mo buhay mo, sumunod ka. Magkaiba ang purpose, magkaibang objective. Sa unbeliever naman, ang unbeliever, pag nagsasuffer because of punishment. Tingnan nyo to kasi medyo may halong theology to. Nung si Jesus Christ ay namatay sa krus, He absorbed all the sufferings. He absorbed all the penalties, all the curses na dapat sa atin mapunta. Kaya when you look at the cross, yung suffering ni Jesus doon, lahat ng suffering ng humanity, ibinagsak sa Kanya. So ngayon, ang sino mang tatanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay, meron na unang down payment na
Lahat ng suffering na para sa'yo, na tumanggap kay Jesus, sa Kanya na pumupunta. Sa Kanya pumupunta. Sa Kanya na binigay yung suffering, yung bunga ng kasalanan natin. Lalo na yung wages of sin is death. So merong sumalo ng ating pag-suffer, paghihirap, at ng ating mga sumpa sa buhay. Na kay Jesus na yon. Okay? Ngayon, kung na kay Jesus na, bakit pa tayo magsasuffer? Yun nga ang pinag-uusapan natin ngayon. We are standing in the blessing of the grace of God. Nandoon na tayo nakatayo sa blessing na yon. Na merong Diyos na nagkatawang tao, inabsorb lahat ng sumpa at kasalanan natin, so doon tayo nakatayo sa blessing na yon. Pero ang mga unbeliever, hindi sila nakatayo doon. Kahit anong reliyoso na isang tao pero walang tamang relasyon kay Jesus, yung punishment sa kanyang kasalanan, absorb niya yon. Hindi yun pwedeng, na kay Jesus na yan eh. Mangyayari lang na hindi mo ma-absorb yung punishment because tinanggap mo si Jesus. Pero kung hindi mo tinanggap yung ginawa ni Jesus sa krus, bilang unbeliever, kahit relihiyoso ka pa, you will suffer all the consequence ng pagiging makasalanan mo. Hindi ka pinaparusahan at naghihirap dahil sa kasalanan mong ginawa, naghihirap ka at nagsasuffer ka dahil makasalanan ka. Iba yung nagkasala sa makasalanan. Unbeliever ka, namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka napatawad. So yung suffering mo, ay a-absorb mo lahat yung bunga ng iyong pagiging makasalanan. Naintindihan niyo ako? Magkaiba ito. So medyo talasan niyo lang inyong pangunawa dahil may konting theology ito. Dahil may mga tao na naguguluhan. Kanino ba talaga galing ang suffering? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Akala ko ba tinubos na tayo ni Jesus? Ba't naghihirap pa rin tayo? So, dadaanan natin unti-unti yan. And then, dinaanan natin last Sunday, yung James 1:16 to 17. Basahin nyo nga. Okay. Sa Old Testament, pag nagbasa kayo ng mga books sa Old Testament, may mga sitwasyon doon na may nangyaring hindi maganda. Kunyari, for example, lagi ko sinasabi yung kay Job, nawala lahat ng ari-arian ni Job, negosyo niya, pati mga anak niya. At ang sabi niya, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Ginawa nating kanta yun. Tapos, sila Naomi, nung umalis doon sa Bethlehem, nagkanda hirap-hirap, pag-uwi niya, sabi niya, nung lumabas ako dito, ang yaman-yaman ko, umuwi akong purdoy. Hinayaan ni Lord, nang mangyari yon, hinayaan ni Lord. Parang in the Old Testament context, good or bad, si Lord ang may gawa. Kaya merong pastor ngayon na naguguluhan sa kanyang theology at nagtuturo na ang Diyos sa Old Testament ay hindi Diyos sa New Testament. Kasi magkaiba sila. So, mahirap pag wala kang theological background, naguguluhan pati pastor. Okay? Kaya yung Diyos daw sa Old Testament, mabagsik, ibang Diyos yun. Si Yahweh ay hindi si Jesus. So, bantay lang kayo sa mga ganong katuruan. Huwag kayong post ng post. So ngayon, ang paniniwala sa lumang tipan, good or bad, si Jesus o si God ang may gawa. Bakit ganon ang paniniwala nila? Kasi hindi nila alam ano ang nangyayari behind the scene ng buhay natin. For example nga uli, si Job, naghihirap, pinatay yung mga hayop niya at mga anak niya. Akala niya si Lord yung may kagagawan. Kaya sabi niya, nagbigay si Lord, binawi ni Lord, okay lang, I worship the Lord. Pero, kung alam niyo yung kwento, sino ang may gawa nung suffering ni Job? Hindi si Lord, si Satan. With approval. Okay? Pero hindi si Lord. So ngayon, based on that story, makikita mo, hindi si Lord ang may gawa ng kasamaan. And then, yung theology sa lumang tipan, hindi complete. Nag-i-improve pa lang. Nag-e-evolve, kumbaga. Pagdating sa New Testament, yung theology na ang Diyos ba ay Diyos din ng kabagsikan, Diyos din siya ng kaparusahan, Diyos din siya na gumagawa ng masama sa tao. Pagdating dito sa James 1:16, 17, parang sinabi ni James, si James po ay kapatid ni Jesus sa laman. Okay? Kaya yung nagsasabing, Jesus is the only begotten Son of Mary. Kalokohan po yun. Kalokohang doktrina na kahit sa science ay hindi mapapatunayan
yung perpetual virginity, si Mary ay nagbuntis ng virgin, nanganak ng virgin, at namatay ng virgin. Kahit po bobong scientist, hindi maniniwala doon. Okay? So ngayon, si James, si Jude, itong mga aklat sa New Testament, kapatid ni Jesus to. So kapatid ni Jesus to, ngayon, sabi ni James, si Santiago, huwag kayong padaya, mga kapatid. Lahat ng mabuting bagay at ng mga bagay na walang kamalian, every good gift and every perfect gift is from above. So, kitang-kita ni Santiago na lumaki siya kasama yung kuya niyang si Jesus, dahil si Jesus yung panganay. So, nakita niya sa human form ng God na perfect. Wala silang masabi. And then, based on the Word of God, based on the mga turo na kinagisnan nila at nakarating sa kanila, parang sinasabi ni James, I therefore conclude na lahat ng mabubuting bagay, magagandang bagay, galing sa Diyos. Hindi galing sa dyablo. So therefore, in the contrary, lahat ng pangit na bagay, lahat ng hindi maganda, galing kay Satan. So when you conclude your theology, pag pangit nangyari sa buhay ko, hindi si Lord to. Hindi yung, grabe ka Lord, ang hirap ng pinagdadaanan ko. Pinaparusahan mo talaga ako. Si Lord ang pinagbibintangan sa paghihirap. Pwede ba nating pagbintangan ng dyablo? O dapat lang siya ang pagbintangan natin? Hello? Magiging marupok ang pundasyon ng pagiging Kristiyano mo pag dumaan ka sa pagsubok, suffering, and pain, kung ang intindi mo ay kagaya sa lumang tipan na ang Diyos ang may gawa nito. Hindi ka si Job. Si Job kinaya eh. Ang lupit ng mamang yun eh. Kinaya yung suffering na patong-patong sunod-sunod. Pero ikaw kaya, tayo kaya, kayanin kaya natin? Baka sumpain natin ang Diyos. Kagaya ng sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na yung Diyos mo. Hirap ka na. Para mamatay ka na. Sumpain mo na ang Diyos mo. Pag gano'n ang theology mo, na ang mabuti at masamang bagay sa Diyos galing, darating yung punto, pag mahina ang faith mo, susumpain mo talaga ang Diyos. Pero pag ang theology mo, ang pangit, hindi galing sa Diyos, ang masama, hindi galing sa Diyos, sa demonyo. So pag masama ang nangyayari sa akin, hindi maganda, hindi si Lord ang i-blame ko. Naintindihan nyo? Hindi kasalanan ni Lord ito. Kasalanan to ng demonyo o kasalanan ko. Dahil ang mabubuting bagay lang ang galing sa Diyos. Pag ito ang pananampalataya mo, magkagulo-gulo ang mundo, hindi ka bibitaw kay Lord at hindi ka niya bibitawan. Kaya, i-conclude mo sa puso mo. You decide, puso't isip, mabuti kay Lord, pangit hindi kay Lord. Hindi ko siya sisisihin pag pangit yung nangyayari. Hindi ako magtatampo, Lord, nagdasal ako, di mo sinagot, tas ganito, tas sisimba pa ako, ayoko. Bahala ka, Lord, di na ako magsisimba. So, ibig sabihin, sino sinisi mo sa pangyayari sa buhay mo? Si Lord. Dinamay mo simbahan eh. Dinamay mo Bible study. Imbis na lumayo ka sa kay Diablo, lumapit ka no naghirap ka. Ayoko na kay Lord. Eh pag lumayo ka kay Lord, ganito lang yan eh. Ito yung sentro ng buhay natin. Si Lord nandyan, sa speaker na yan kunyari, si Satan nandyan. Pag lumalapit ka kay Lord, napapalayo ka kay Satan. Eh pag lumayo ka kay Lord, ayoko mag-church, ayoko mag-Bible, tama na yan. Lumalayo ka, saan ka napapalapit? Obvious, kay Satan. And every time na napapalapit ka kay Satan, sinasabi mo, kasalanan kasi ni Lord yung paghihirap ko. Itong sakit ko, itong sitwasyon namin, kasalanan niya. So therefore, kasalanan niya, lumapit ka kay Satan. That's the trap of the enemy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo theology mo. Sige, sabihin mo, ayusin mo theology mo about God. Hindi iniiwan ng Diyos. Inaway ako nito. Ayawayin ko rin si Lord. Bakit si Lord? Ano kinalaman ni Lord dyan? Nagkasakit ako, ayoko na kay Lord. Teka lang, hindi galing kay Lord ang sakit. Nawala kami ng pera, bahala ka Lord. Bakit si Lord mo magnanakaw?
O, sabi ng isang preacher, si Lord magnanakaw, si Yahweh. Sinungaling pa. Sabi ng isang preacher. So, hindi yun ang paniniwala natin. We believe the Bible. So, all good things comes from above. Pag may suffering ka sa buhay mo, hindi yan galing kay Lord. Either, consequence yan ng iyong ginawa. Sabi ng Numbers 32:23, be sure your sin will find you out. Ang ibig sabihin nito, merong consequence lahat ng ginagawa natin, good or bad. Hindi kailangan, kasalanan ni Lord o kasalanan ng Diablo. Minsan, hindi talaga kasalanan ni Satan kasalanan mo rin. Kunyari, yung pinag-aralan natin last month, Seasons of Life. Season 2, Season 3, Season 4, nagwalwal ka sa buhay mo. Bisyo dito, bisyo doon. Abuse sa katawan, abuse sa lahat ng bagay. Kain ng mga unhealthy foods, lahat ng mga may preservative, lahat ng mga dilata, noodles. Yan yung laman ng sistema mo. At ilang taon kang ganyan? 20 years, 30 years. Pagdating ngayon ng 5 season and 6 seasons, lahat ng tinanim mo sa season 2, 3, 4, season 5 and 6, aanihin mo. Doon ka ngayon kukuha ng mga bunga ng pinagagawa mo, consequences ng ginawa mo. So may mga nangyayaring masama sa buhay natin, suffering, because of natural or spiritual consequences, kagagawan natin. Wala nang contribution ng Diablo doon. Tayo lahat yun. Kaya nga, we encourage the young people na kami, dumaan na dyan sa season 2, 3, 4 na yan, nakita namin na lahat ng mga ginawa mo doon, aani ka sa season 5 and 6. Kunyari, noodles umaga, noodles sa gabi. Tapos, ano pa? Mga instant food. Alam niyo, lahat ng instant food, instant death. Kasi ang daming chemical niya. Nagtrabaho po ako sa isang malaking kumpanya sa Marikina noon. Gumagawa kami ng mga dilata. Hindi ko nasasabihin yung brand. Grabe yung seasoning namin na sako-sakong mga food coloring, sako-sakong betchin na iba't ibang kulay, sako-sakong mga kung ano-anong chemical, siguro at least 4-5, ihahalo dun sa karne yon. Gigilingin yon. Gagawing corn beef o kung ano-ano. Sa daming chemical nun, hindi yun nasisira. Kaya yung parang pang-imbalsa mo, yung mga nilalagay doon. Tapos yun yung paborito nating kainin. Pagdating ngayon ng season 4, wala ka pa sa season 5, masakitin ka na. Kabata-bata mo pa, ang dami mo ng sakit. Kaya nga, yung seasons na pinag-aralan natin, sana sumabay kayo. Dahil season 4 pa lang, retired ka na. Season 5, retarded ka na. Mali yung ginawa mo sa buhay mo Sinira mo dahil sa kagagawan mo. So, sabi ng Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. Whatever one sows, that will he also reap. Kung anong tinanim mo sa season 2, 3, 4, anihan, season 5, 6. Kaya kung gusto mo humaba buhay mo, ayusin mo na yung pagkain mo ngayon pa lang. Exercise. Nag-exercise na tayo tuwing umaga. Para ang katawan natin ay sumigla. So, yan, consequence ng ating ginagawa. Now, kung hindi galing sa Diyos ang suffering, kundi galing sa ating kagagawan, at ito, galing sa demonyo. Sabi ng 1 Peter 5:8, NCV version. Ano yung NCV? New Century Version. Control yourselves and be careful. The devil, your enemy, goes around like a roaring lion looking for someone to eat. Naalala ko yung devotion ko sa Book of Kings. Yung young prophet, inutusan ni Lord, sumunod naman. Pero nung natapos na yung order na sundin niya, sinuway niya si Lord. At sinabi doon, mamamatay ka, hindi ka maililibing sa libingan ng tatay at nanay mo dahil merong leon na nag-aabang sa iyo. Literally, kinagat siya ng leon, hindi siya inubos, pinatay lang siya. So tayo, sabi dito, magbantay ka
sa iyong sarili, mag-ingat ka dahil ang demonyo ay kagaya ng leon na naghaantay ng masisila o makakain. Si Satanas ay parang leon, umiikot-ikot. Okay? Anong inaantay niya at nag-ikot-ikot siya? The moment na ikaw ay magkasala, the moment na ikaw makagawa ng mali, then He will inflict suffering on you. Hindi kay Lord galing ang suffering, galing sa demonyo. Okay? Pero hindi kanya magagalaw unless you commit wrongs, you commit mistake, you commit sin, hindi kanya kayang galawin. Okay? Wala siyang karapatang gumalaw sa bawat Kristiyano. Sabi dito sa 1 John 5:18, NCV version pa rin, we know that those who are God's children do not continue to sin. Tingnan niyo to ha. Maliban sa nag-ABC ka at sigurado ka sa kaligtasan mo, ang susunod na ebidensya na tunay kang Kristiyano, tunay kang anak ng Diyos, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan mo. Hindi ka nagpapatuloy sa kalokohan mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pinagpapatuloy ang kalokohan mo. Sabi mo sa kabila, ang kasalanan mo. Hindi pinagpapatuloy. Kung tunay kang Kristiyano, yung ginagawa mong mali dito, tinitigil mo yan. Tinitigil mo yan. Pag di mo tinitigil, questionable ang pagiging Kristiyano mo. Yun yung sinasabi natin. Nag-ABC ka nga, wala ka ng EFG hanggang Z. Baka maiwan ka sa rapture. Kailangan mo sundin yung rest na matapos mo yung alphabet ng pagiging Kristiyano. So, kung ikaw anak ng Diyos, sa ibang translation, they are not habitually sinning. Hindi nila habit ang magkasala. Hindi nila habit ang gumawa ng mali. They not continue to sin. The Son of God keeps them safe and the evil one cannot touch them. Kung ikaw tunay na Kristiyano, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan mo, si Lord binabantayan ka, pinoprotektahan ka, at ang demonyo hindi ka pwedeng kantiin ni konti. Hindi ka niya pwedeng galawin, hindi ka niya pwedeng bigyan ng sakit, suffering, or pain, or anything na nagkokos sa iyo ng pain. Suffering na nagkokos ng pain. Hindi kayang gawin ng demonyo yan. Since ang lahat ng suffering and pain galing sa demonyo, hindi galing sa Diyos, at ang Diyos, pinoprotektahan ka, you are safe. We are safe. Amen. Naintindihan natin. So safe tayo, the Son of God keeps us safe, and the evil one cannot touch us. Hindi niya pwede tayong galawin. Pero, the moment na magkasala tayo, iniisip ko nga from beginning of time, ang demonyo galit sa tao. Binabantayan niya si Adan at si Eva, paano niya masisira. The highest creation of God. So that time, hindi siya nagkatawang leon, nagkatawang ahas siya. Galit na galit siya sa tao dahil nung nilikha ng Diyos si Lucifer, siya yung pinakamagandang anghel sa lahat, pinakamagaling. At yung earth na nilikha ng Diyos, yung first Garden of Eden, tinuro ko na dito, na punong-puno ng mamahaling mga bato, siya ang nandun. Pero nung nagkasala siya, winasak niya yon, and then gumawa ang Diyos ng tao, yung tao mas mataas ang ranggo sa kanya, galit siya sa tao. Gusto niyang sirain. And then nagtagumpay siya, sinira niya yung redemption ng humanity, nilipat ng Diyos sa Israel. Ngayon, ang demonyo galit na galit sa Israel until now. Gusto niyang sirain. And every time ng Israel ay makakagawa ng kalokohan ng mali, wawasakin niya talaga Israel. In the Old Testament, ganun yung nangyari. And then dumating naman tayo yung church, tayo yung mga anak ng Diyos, galit na galit ang demonyo sa atin. Gigil na gigil sa atin. Pero hindi niya tayo mahawakan. Hindi niya tayo makanti man lang dahil binabantayan tayo ni Jesus. Amen? Hindi ba good news yun? Parang hindi kayo masaya. Nabantayan pala ako. Hindi ako makagawa ng kasalanan. Binabantayan niya pala ako. Hindi ako makagawa ng kalokohan. Binabantayan ka ni Lord para hindi ka matukso ng demonyo. Pero yung iba talaga, mahabol sa tukso eh. So, hindi ka kayang galawin ng demonyo. Pero the moment that you decide to commit mistake, the moment that you decide to disobey God,
That's the point. Itong demonyo na parang leon na nag-aabang, biglang lulundag sa'yo, lapa ka agad. Inaantay lang ng demonyo na magkamali ka para makapaghiganti siya sa'yo. Doon sa maraming nabuksan na Bible studies, doon sa maraming nadadala kay Lord, doon sa maraming nagagawa sa church, bantay ka. Hindi masaya ang demonyo sa'yo. Nag-aabang siya na parang leon, ikaw ang binabantayan. The moment na magkamali ka, yari ka. Sabihin mo sa katabi mo, nabantayan ka ng dyablo. Bantay ka diha. Bantay ka diha. At kung alam mo na binabantayan ka, anong sabi dito sa Peter 5:8? Control yourselves. Utak mo, puso mo, sasabihin mo, gagawin mo, bantayan mo. Kung may nagbabantay na demonyo sa'yo, bantayan mo sarili mo. Dahil pag nagkamali ka, lundag ang leon sa'yo, lapa ka. Yan lang ang inaantay ng dyablo. As long as you obey God, as long na yung mga dapat gawin bilang Kristiyano, ginagawa mo, the devil cannot touch you. He cannot. Pero once you disobey, tapos ang laban. Tapos ang laban, hindi ka na protektado at protektodo. Magkakaroon ng butas. Tingnan niyo itong Ephesians 4:25-32. Sabi dito, therefore, having put away falsehood, bago yung verse 25, yung previous verses sa Ephesians 4 ay sinabi ni Pablo na kayo ay dating ganito. Pero ngayon, hindi na. Kristiyano na kayo. So put off the old nature, the old man. Yung dati mong ikaw, patayin mo na yan. Wala na yan. Dapat yung bagong ikaw, yun na ipamuhay mo. So ngayon, kinumpara niya yung dalawang yon at diniretso niya sa verse 25. Sabi niya, therefore, having put away falsehood, nung sinabi niyang put off the old man, kasama ito sa itsura ng old man. Yung dating ikaw, yung dating pagkatao mo, sinungaling. Put away falsehood. Let each one of you speak the truth with his neighbor. For we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Magalit ka, huwag kang magkasala. And give no opportunity to the devil. Dati, karamihan na nagtuturo, pag ikaw daw galit at hindi ka nagpatawad, itinulog mo pa yan, pinalipas mo na ilang araw, galit ka pa, nabibigyan mo ng space. Yung word na opportunity ay space. Okay? Pag may gustong mag-rent, nagtatanong, may space ba kayo? Bakit? Kasi magre-rent siya, doon siya titira, doon siya maglalagay ng negosyo niya. Space. Ang demonyo, lumalapit sa iyo, itong demonyong ito, at nagtatanong, araw-araw, may space ba ako sa iyo? Naalala niyo yung kumakatok ng demonyo? Sa bahay? Nalala niyo yung kwento? 10 kwarto, 5 sa taas, 5 sa baba, kumakatok ang demonyo everyday at nagtatanong, may I come in? May space ba sa bahay mo? May space ba sa puso mo? So itong demonyo, ang sabi nila, pag nagalit ka, hindi ka nagpatawad, binibigyan mo ng space. Another meaning ng opportunity, lisensya. Binigyan mo ng lisensya para tumira siya sa puso mo, sa buhay mo. Pero, kung titingnan mo, hindi lang yung galit ang nagpapapasok sa demonyo, hindi lang yung unforgiving spirit ang nagpapapasok sa demonyo, kundi lahat ng nakasulat sa verse 25 hanggang 32. Ulitin natin, verse 25. Having put away falsehood, sino ba ang sinungaling at tatay ng kasinungalingan? John chapter 8. Sino? Diablo. The moment na ikaw nagsisinungaling, sinasabi mo, anak ka ng Diablo. At itong leon na nag-aabang, uy, nagsinungaling yung Christian. Lundag ang demonyo sa buhay mo. Ready to bite, ready to kill. Or, minsan, hindi ka naman niya lalaplapin agad, titikman ka lang niya na onte. Parang pakakagatin ka niya, nakinagat ka niya onte, ang okay lang naman, di masakit, gagawa ka ng mas malalim na kalokohan. Hanggang hindi mo na kaya. Ang strategy ng demonyo, pag nagkamali ka, sira agad buhay mo. Or, dadahan-dahanin ka niya,
para ma-enjoy mo yung kasalanan, mag-level up ka sa kasalanan, and then sa dulo, hindi mo na alam, lublub ka na at hindi ka na makalis. Parang yung palaka, alam mo yung palaka? Magpainit ka ng tubig, sabi nila, and then ilagay mo yung palaka sa maligamgam na tubig. Ay, sabi nung palaka, ang sarap ng sauna. Ang sarap ng sauna bath. Onsen. Maligamgam. Kaso lakasan mo yung stove. Umiinit-init na yung tubig, yung palaka, enjoy pa rin. Maya-maya kumukulo na yung tubig, hindi alam nung palaka, patay na siya. Dalawang strategy ng demonyo. Once na nagkamali ka, sirain ka kagad para hindi ka na makabawi. Or, dahan-dahanin kanyang ilublob sa kasalanan para ma-enjoy mo dahan-dahan at sa dulo, hindi ka na makawala. At sa dulo, hiwalay ka na kay Lord. So, two ways ang demonyo umatak. Tandaan nyo ha, pwedeng bigla, wasak ka, pwedeng dahan-dahan, pero big time. Ngayon, balikan natin to. Ang sinungaling ay diablo at ang lahat ng mga sinungaling, anak ng diablo. Because he is the father of lies, sabi ng John chapter 8. Alam niyo yung John 8:47? Doon yung kwentong yun. And then sabi rito, be angry and do not sin. Pwedeng magalit pero wag magkasala. Give no opportunity, space, license to the devil. Let the thief no longer steal. Yung pagnanakaw ay gawain ng diablo because ang diablo ay magnanakaw from the very beginning. Sinungaling, magnanakaw. Rather let him labor doing honest work with his own hands so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupt talking come out of your mouths. Pangatlo, sabi dito, yung mga masasamang salita, yung walang kwentang salita na lumalabas sa bibig mo, ayan ay nagbibigay ng space, ng lisensya, na opportunity sa demonyo para pumasok sa buhay mo at parusahan ka, bigyan ka ng inflict ng pain and suffering. Kasama itong mga to. Corrupt talking, but only such as is good for building up, fits the occasion that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God. Pag ang demonyo nakapasok sa buhay mo, nagkaroon ng opportunity, space, license, si Lord, dumidistansya sa iyo. Ganun lang naman yan. Si Lord dyan, si Satan dito. The more na nagiging close ka kay Satan, the more na nalalayo ka kay Lord. The more na natutuwa ang demonyo sa ginagawa mong kalokohan, the more naman nalulungkot ang Holy Spirit. So laging ganito ang itsura. So do not grieve the Holy Spirit na nakatira sa iyo, whom you are sealed for the day of redemption. Let all bitterness, hinanakit, sama ng loob, galit, poot, wrath, anger, clamor, and slander, paninirang puri at pagsasalita ng masama be put away from you, along with malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So lahat ng itong nakasulat dito na wrongdoings ay nagbibigay ng opportunity, ng space, ng lisensya sa demonyo para umatake sa iyo. Tanungin mo yung katabi mo ulit, ilang lisensya na binigay mo sa diablo? Dami mong lisensya. Professional license pa. May 4-wheel, may 6 wheels, 12. Lupit nitong diablo, no? Pero ang nagbigay ng license, sino? Sino nagbibigay ng license sa demonyo? Sino? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ako. Tayo ang nagbibigay ng license sa demonyo para tayo atakihin nitong leon na to. Pero si Lord, hindi. Si Lord, pinoproteksyonan ka, pero the moment na gumawa ka ng kalokohan, parang yung leon na nakatali, attack! Attack agad sa buhay mo. So itong demonyong ito, the goal is to steal, to kill, and to destroy. Ito ang trabaho ng demonyo sa buhay natin. Nakawan ka, sirain ka, patayin ka. Every time na binigyan mo ng puwang, binigyan mo ng space, binigyan mo ng opportunity sa buhay mo ang demonyong ito, agad-agad yung implementation ng kanyang goal ibibigay sa iyo. For example,
Ang prodigal son lumayo sa Diyos, lumayo sa tatay niya, symbolizing us. Bitbit yung kayamanan, ang yaman niya nang umalis, pusturang-pustura, poging-pogi. Pero nung siya'y lumayo sa Diyos, ang ginawa ng demonyo sa kanya, symbolically sa mga pangyayari, ninakaw yung kanyang ari-arian na wala, yung kanyang kapugihan, yung kanyang kaayusan ng muka. Umuwi siya, walang pera, umuwi siya, amoy baboy dahil nagalaga siya ng baboy. Kung hindi siya umuwi sa tatay niya, kung hindi siya bumalik, kompleto yung goal. Sigurado napatay siya ng dyablo. Winasak na yung destiny niya eh. Winasak na yung buhay niya eh. Ninakaw na yung ari-arian niya eh. Pero hindi siya napatay kasi tama yung desisyon niya sa dulo, umuwi at nagsisi. Ganun dapat. Kung nararamdaman mo nang inaatake ka na, balik ka na kay Lord. Hindi yan tigas pa ng mukha mo. Hello? Puso pala, hindi mukha. Tigas ng puso mo. Balik ka na kay Lord. Kasi papatayin ka eh. Hindi siya nagbibiro. Ang demonyo hindi nagbibiro. Pag sinabi niyang, I will steal from you, I will destroy you, and I will kill you. Seryoso sa doon. Hindi siya nagbibiro dyan. Another example. Yung kwento ni Naomi at ni Elimelech. Big time na family to. Mayaman to sa Bethlehem. Yung angkan nito kinikilala. Naituro ko na dito yung Book of Ruth. Iniwan nila ang Bethlehem, the house of bread. Lumayo sila kay Lord. Nagpunta doon sa foreign land na yung Diyos ng mga Moabites ay hindi Diyos ng Israel. Magkalaban to. Doon sila nagpunta. And then, lumipas lang ang verse 2 and verse 3, verse 5, patay yung asawa. Sabi doon, Elimelech, the husband of Naomi, died. Paglipas ng 2 verses uli, both Mahlon and Chilion died. So that the woman was left without her 2 sons and her husband. So tagumpay ba ang demonyo sa kanila? To steal, to destroy, to kill, tagumpay. Kompleto. Nanakaw yung kanilang kayamanan, naubos, napatay yung 2 anak, napatay yung asawa niya. And totally yung kanilang angkan madedestroy. Buti na lang, bumalik din siya kay Lord. Umuwi siya sa Bethlehem. At doon, nagkaroon ng himala ang Diyos through kay Ruth. At yung Messiah, si Jesus Christ, doon nagmula. Buti na lang, bumalik kay Lord. Kaya pag ikaw nagkasala at inaatake ka ng dyablo, simple lang ang paraan para umalis ang demonyo dahil ang Diyos nagpo-protect sa'yo. Balik ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, balik lang kay Lord. Lagi naman siya nag-aantay. Habang pwede ka pang bumalik, umuwi ka na, bumalik ka na. Kasi kung nilapa ka na ng dyablo at di ka na nakabalik, sorry na lang. It's too late. So ngayon, ito ang mangyayari pag binuksan mo ang pintuan sa demonyo. Pag binigyan mo siya ng opportunity. Pag binigyan mo siya ng license. Pag binigyan mo siya ng space, ito ang pwedeng mangyari sa iyo. In the Old Testament, sa Deuteronomy 28, beginning verse 1 hanggang dulo, nakasulat dito, kung ikaw ay susunod sa tinig ng Diyos mong Panginoon, being careful to do all His commandments that I have commanded you today. Kung susunod ka, maingat mong susundin lahat ng utos na binigay sa iyo ngayon, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Itataas ka ng Panginoong Diyos. Kahit saan ka magpunta, usap-usapan ng mga tao sa paligid mo, bless yung mga yan, no? Buti pa sila. Sana all. Yan ang tingin nila sa atin. Hindi man nila masabi in front of you, hindi man nila masabi sa mukha mo na iinggit sila sa iyo. Kasi, binibless ka. Nakikita nila yung kaibahan. At sabi dito, all these blessings shall come upon you and overtake you. Ito yung lagi ko sinasabi, yung pagpapala, humahabol sa iyo. Nasa church ka na, tumatawag pa yung boss ng kabilang kumpanya. Uy, may kontrata tayo. 1 billion contract. Oo, sa flood control. Kaya lang, nasa church ka. Sabi mo, magantay kayo. Mamaya, pagkatapos, magantay kayo.
hindi makapag-antay. Paglabas mo sa church, nandiyan sila, ito na, pirmahan mo na. Di ba, hinahabol ka ng blessing? Sino gusto nun? Inaabangan ka paglabas mo ng church, kontrata. So, ang sabi dito ni Jesus, all this blessing shall overtake you. Hindi ka lang susundan, haharangin ka pa. Alam niyo naman yung nag-overtake, di ba? Mga driver, alam niyo yung overtake? Di ba? Niyabangan ako nito, ha? Harurot ka ngayon at lalagpasan mo siya. Oh, asar siya ngayon kasi nag-overtake ka. Pero kung blessing yung umahabol sa'yo at sumisigaw pa, i-bless kita, then lumagpas sa'yo, isang truck na pera at nakalagay yung pangalan mo sa'yo to, bumagal-bagal ka, nahirapan na ako umahabol sa'yo. Ano gagawin mo? Ay, di ba? Magme-minor ka na. Akin pala ito. So, hintuin mo na, kunin mo na yung blessing mo dahil nag-overtake sa'yo. Pero yung mga tao na ang naghahabol sa pera, yung pera, ang bilis tumakbo. Alam niyo ba yan? Mabilis tumakbo ang pera. Kaya pag hinabol ka ng pera, sigurado aabutan ka. Pag hinabol ka ng blessing, sigurado abutan ka at mag-overtake sa'yo. Pero pag ikaw ang mahabol sa blessing, lawit dila ka na, hindi ka na nag-church, kahanap mo ng pera, purdoy ka pa rin. Hello? Inuna mo pera, inuna mo blessing, inuna mo trabaho, inuna mo negosyo. Yumaman ka ba? Hindi. Bakit? Iniwan mo si Lord. Iniwan mo si Lord. Humahabol ka kay Mammon. Sa pera. Kaya katanong pagsisikap mo, walang nangyayari sa buhay mo. Hindi mo inuuna ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Dahil lahat ng meron ka, galing yan sa Kanya. Pag hindi mo siya inuna at binubuksan mo ang pintuan sa dyablo, ubos yan. Saglit lang yan. Lahat ng meron tayo, pag binigyan mo ng opportunity ang dyablo, sirain ka. Pwedeng mawasak yan in one day. Pwede. So all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. Tingnan niyo paulit-ulit. If you obey, if you carefully obey the commandments. So laging ang word is obedience. Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the field. May mga kilala akong tao, nag-abroad, hindi umasayan sa buhay. Nagnegosyo dito, hindi umasayan sa buhay. Pumunta sa probinsya, hindi pa rin umasayan sa buhay. Kahit saan magpunta, malas. Sabi dito, pag ikaw sumusunod sa Diyos mo, kahit saan ka magpunta sa syudad, sa bukid, blessed ka, umaasenso ka kahit saan ka ilagay. Wala sa lugar yan, wala sa klase ng negosyo mo yan. Kahit anong klase ng negosyo, pwede kang umunlad kung sumusunod ka sa Diyos. Pero kahit ano pang negosyo mo, sinusuway mo ang Diyos, lumalayo ka sa Diyos, hindi ka asenso, nagpapagod ka lang. Sabi mo, nagpapagod ka lang. Verse 4 to 6, blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your cattle, the increase of your herds, and the young of your flock. Lahat ng lumabas sa iyong katawan, mga anak mo, blessed. Yung mga hayop mo, yung mga alaga mo, yung mga negosyo mo, blessed. Blessed shall be your basket, your kneading bowl. Sa kanila yung basket noon, ito ilalagay ng mga pagkain. Ito yung rep nila. Pagbukas mo sa rep mo, hindi pa na yelo ang laman. Ano ba ito? Ang dami namang pagkain dito. Di na kasya. Pamigay nga natin to. Di ba? Dami namang pagkain. Subukan niyo na yun. Hindi yung pagbukas. Uy, puno ng yelo. Uy, puno ng tubig. Sabi rito, blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Paglabas mo, hanap ka ng kliyente, hanap ka ng pera, meron. Pag uwi mo, meron pa din. Kahit saka magpunta, blessed ka. Verse 7 to 10. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. Sigurado, pag pinagpala ka, may mga maiinggit sa'yo. Gagawan ka ng kwentong hindi totoo. Gagawan ka ng mga istorya at kung ano-ano pa. Pero ang sabi dito, pag sila'y lumusob sa'yo in one way, they will be defeated. They shall come against you one way and flee before you 7 ways. Sama-sama silang umatake sa'yo, pero nung rumesbak ka at pinagtanggol ka ni Lord, wasak kanya-kanyang takbuhan palayo. Sila ang napahiya.
Laging nangyayari ito sa amin. They shall come out against you. Sabi dito, the Lord will command the blessing on you in your barns and all that you undertake. Tingnan nyo, the Lord will command. Wala pang inutusan ang Diyos na hindi sumunod. Inutusan niya yung hangin, be still. Diba? Sabi ni Jesus doon sa bagyo, be still. Tumigil yung bagyo. Sinabi niya doon sa may sakit, sa pilay, bumangon ka, nakalakad. At pag binigyan ka ng kapangyarihan ni Lord, sabi ni Joshua doon sa araw-araw, dyan ka, huwag kang lulubog, at buwan, huwag kang sisikat. Isang araw, nakahimpil. Nangyari sa book of Joshua. Pag sinabi ng Lord, I will command the blessing, even the demons, by the way, pag sinabi ni Lord, Satan, hanggang dyan ka lang, hindi mo pwedeng tuksuhin, hindi mo pwedeng parusahan niyang anak ko na pasaway, hanggang dyan ka lang. Kayang kontrolin at utusan ng Diyos kahit sino, kahit ano. Kung blessing ang uutusan niya, susunod kaya? Hello? Sabi dito, the Lord will command the blessing na pumunta sa iyo. Pag inutusan niya yung blessing, sigurado susunod yung blessing. Hindi ka na kailangang maghilahod at hahanap ng pera. He will bless you in the land. The Lord your God is giving you. The Lord will establish you as people holy to Himself. He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways, all the peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord and they shall be afraid of you. Alam ng mga tao sa paligid natin na tayo'y Christian at pag nakita nila na ikaw ay pinagpapala, hindi man sila magsasabi sa iyo, elib sila sa iyo, believe sila sa iyo. Pero nagkikwentuhan yan in your back, alam mo, parang ano sila, no? Ibang klase. Ibang klase yung mga Christian na yan. Kahit sa subdivision namin, may mga hindi natutuwa dahil pastor ako. May mga hindi natutuwa dahil sila ang relihiyon nila ganito. Pero pag ako nandun, nakikipagsalamuha ako sa kanila, wala akong ginagawang masama sa kanila, we show an example na pagbayaran ng Jews, one year bayad yan. Nagpapasalamat nga yung naniningil na buti na lang, nagbabayad kayo ng 1 year, nakakapagpasahod tayo sa guard. So we show them the good example. Ngayon, alam ko, at our back, kahit hindi sila masaya na Christian ako, pastor ako, at nadadala ko yung iba kay Lord, hindi sila masaya pero wala silang masabi. At the back of their mind, iniisip nila, ibang klase itong mga to, mga pinagpalang tao to. Ganito ang tingin ng iba sa atin. Kaya pag maayos ka, sumusunod ka kay Lord, hindi man nila sabihin pero humahanga sila sa iyo. Humahanga sila sa atin. Kaya pag nakita ng mundo, ng mga tao sa paligid natin, na tayo'y sumusunod, makikita nila yung kaibahan at matatakot silang galawin ka. Matatakot silang galawin ka. Sabi dito, they shall be afraid of you. Inis na sa'yo, galit na sa'yo dahil ibang paniniwala mo pero hindi ka magalaw. Takot sila, alam nila, may Diyos. Okay? Naalala ko nung bagong Christian ako, tagal na, trabaho ko sa Smokies, sa Katipunan. Yung boss ko, Castilaloy balbasarado. Sabi niya, nagsisermon. Luto ko naman burger nagsisermon. Hindi ako sumasagot, yes boss, yes boss. Maya-maya sabi niya, dadasal ka na yata sa Diyos mo Parang natatakot na siya. Sige na nga, bahala ka na. Natatakot na siya. Sabi niya, mukhang nagdadasal ka na sa Diyos mo Ang dami niyang sermon Tumigil. Siguro natakot. Baka hindi niya alam kung ano pinagdadasal ko. Natakot. So ganun yung tao sa paligid natin. Pag sumusunod tayo kay Lord, makikita nila. Verse 11. And the Lord will make you abound in prosperity. Yung word ng prosperity, okay na Pinagpala ka na Mayaman ka na kaso may word na abound. Abound in prosperity. Lagpas ka pa sa pagiging prosperous. Lagpas ka pa sa pagiging mayaman. Hindi ka lang mayaman, super yaman ka. Pag susunod ka kay Lord, yung pera na pwede mong matanggap, higit pa dyan. Sabi mo sa katabi mo, yung pinakamalaking halagang natanggap mo, higit pa dyan ang pwede mong makuha. Kung susunod ka kay Lord ng buong puso. Kung
the fruit of your womb, and the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground within the land, the Lord swore to your fathers to give you. The Lord will open to you His good treasure in heaven. Imagine mo yung treasury ng heaven, bubuksan to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hands. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Magpapautang kayo pero hindi kayo mangungutang. Isang dahilan kung bakit mayaman ang Israel. Bago dumating si Hitler, sila yung mga nagpapautang sa Europe. Sila yung mga may banking business. Dahil ang turo ng RC ng panahon na yun, pag nagpautang ka, makasalanan ka. Walang ganun sa Bible. So ang ginawa ng mga Hudyo, sinamantala yung katangahan ng mga taong to. At sila yung nagpautang. Until now, yung mga finance company na malalaki, Hudyo. So sila ngayon yung mayayaman dahil ingot yung mga yung mga panahon na yun, yung mga tao doon . So ngayon, dito, ganun din sa atin, hindi mo kailangang mangutang, ikaw dapat ang nagpapautang. Pero hindi 5-6 . The Lord will make you the head, not the tail. Hindi ka sunod-sunuran, hindi ka buntot, ulo ka. Pagpunta mo sa isang lugar, yan si bossing. Ang tingin nila sa iyo, leader, hindi. Ano ba yan? Makikikain na naman dito yan. Hindi ganun. Pag dumating ka, ang tingin nila sa iyo, big time, hindi yung small time. Ito ang sabi ng Bible. So, at tandaan nyo, ang buntot, mabaho yan. Mabaho yan, hindi tayo buntot. You shall not only go up and not down. Ang buhay mo, pangat ng pangat at patas ng patas. If you obey. Tingnan nyo yung condition. Anong condition? If you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. So if you will obey, lahat ng blessing na nabanggit, at hindi ko na natapos yung iba, sa'yo yan. Kung susunod ka, sa'yo yan. Pero kung hindi ka susunod, 15 to 18. But if you will not obey the voice of the Lord, baliktarin mo yung mga nauna. Baliktarin mo yon. If you will not obey your God and be careful to do all His commandments and all His statutes that I command you today, then all these curses shall be upon you and overtake you. Kung kanina sa pagsunod mo kay Lord, sinusundan ka ng blessing, ngayon naman, sa paglayo mo kay Lord, sinusundan ka ng cursing. Kahit saan ka magpunta, malas mo. Kahit saan ka magpunta, wala kang pera. Kahit saan ka magpunta, hindi ka nagtatagumpay. Di ka muunlad. Bakit? Hindi ka sumusunod. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka sumusunod. Kung sumusunod ka man, pili. Ito, okay ito, madali ito. Ang utos ng Bible, if you obey all the commandments, all, hindi some, hindi few, all. Kaya nga dito, pagsunod sa Diyos ang pinag-uusapan, sana all. Hello? Sabi mo sa katabi mo, sana all. Sinusunod natin. Hindi lang few, hindi some. Sana all. Dahil pag hindi mo sinunod, lahat ng kabaliktaran ng pagpapala, sumpa naman ito. So ang sabi dito, ang sumpa, hahabulin ka, mag-overtake, you will be cursed in the city, you will be cursed in the field, cursed shall be your basket, your kneading bowl, cursed shall be your fruit, your womb, the fruit of your ground, the increase of your herds, and the young of your flock. Ituloy nyo sa bahay yung pagbasa sa iba pa. Simple lang. Pag sumunod ka, lahat ng blessing sa'yo. Pag hindi ka sumunod, lahat ng kabaliktaran ng blessing sa'yo. Sumpa dito, sumpa doon, sumpa kung saan-saan. Sumpa kung ano-ano. So, galing kay Lord, hindi. Tandaan nyo, ang demonyo nag-aabang lang na huwag kang sumunod sa Diyos. Bitbit niya yung sumpa, bitbit niya yung suffering, bitbit niya yung parusa, inaabangan ka ng diablong, huwag sumunod. Sabi mo sa katabi mo, inaabangan tayo. Inaabangan tayo. Mag-ingat tayo. Dahil once na nagkamali ka, lundag ang demonyo. Ngayon, dito ako magtatapos. Since God is in control even sa demonyo, hindi ka pwedeng atakihin ng demonyo without the rules, without the batas na
Oh, nagkasala, nagbigay ng space, nagbigay ng license, attack ako. Sabi ni Satan kay Lord. So sabi ni Lord, okay, wala tayong magawa dyan. Pero bago niya bigyan ng go signal si Satan to inflict pain, suffering to you dahil sa kagagawan mo, may level to. Okay? Sa Hebrews 12:6-11, sabi dito, for the Lord disciplines the one He loves and chastise every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as son. What son is there from his father who does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Pag ikaw anak ng Diyos, papaluin ka pag nagkamali ka. Diba? Ang isang dahilan ng suffering, sabi natin kanina in the beginning, balik tayo doon, chastisement. Palo. Ang pamalo ng Diyos pag nagkamali ang anak niya, demonyo. Dahil ang kamay ng Diyos ay kamay ng pagpoprotect, pagmamahal, ng grasya at pagpapala. Hindi niya ginagamit yung kamay niya pamalo sa atin. Ang diablo ang pamalo ng Diyos sa atin. If you sin, you will be chastised and He will allow itong leon na to na atakihin tayo. Ngayon, chastisement, palo. Bago dumating sa paluan at maranasan natin yung pain, dito sa Hebrews 12, yung word na chastise at yung word na discipline, iba-iba ang kahulugan sa original Greek. May 5 o 4, at least 4 na salita dito. So pag nabanggit yung word na discipline, chastise, ito po yung meaning niya. For example, the Lord disciplines. Sa Greek yan ay teach, instruct. Yung isa naman, scourge, whip, palo. Yung isa naman, yung word na discipline, correction. So ganito, bago i-unleash yung lion to attack you, meron munang dadaanan na 3. First, tuturuan ka ni Lord kung ano yung tama mong dapat gawin. If you will obey this, you will be blessed. Ituturo niya sa iyo, bibigyan ka ng instruction. Okay? Kaya nga tayo umaattend ng Sunday, nabibigyan tayo ng instruction. Kaya tayo nagba-Bible study, binibigyan tayo ng instruction, ng teaching. Teaching instruction, number 1, para malaman mo anong tama at mali. Pangalawa, hindi mo sinunod yung tama. Sinunod mo pa rin yung mali. Alam mo na yung tama. Alam mo na yung dapat gawin. Hindi mo pa rin ginagawa. Then, iko-correct ka ni Lord. Paano ka iko-correct ni Lord? Sa pagbabasa mo ng Bible, kakausapin ka niya. Sa preaching, kakausapin ka niya. Kino-correct ka. Hindi ka pa rin nakuha sa correction. Rebuke. Pati sa preaching, pakiramdam mo, pinagagalitan ka ni pastor, di ka naman kilala. Si Lord, pinagagalitan ka na. Sa una, si Lord, tinuturuan ka lang. Pangalawa, si Lord, kino-correct ka na. Siguro, paglipas na isang buwan, 2 buwan, hindi ka makuha sa teaching. Hindi ka makuha sa instruction. O, kino-correct ka na ni Lord, diretsahan na. Ikaw na yung ramdam mo na kinakausap ka ni Lord tuwing nakaupo ka dyan. Ay, ayaw pa rin makuha. Lumipas na ilang buwan, maraming buwan. Nire-review ka na ni Lord, mahang na yung naririnig mo. Medyo mahapdi-hapdi na sa tenga yung naririnig mo. Pag ganyan na yung nararamdaman mo, bantay ka diha dahil yung pang-4, paluan na. Pakakawalan na yung leon sa'yo. Dahil ang Diyos ay Diyos ng grasya, hindi agad chastisement, hindi agad bugbugan. May teaching muna, may instruction muna, may correction, may rebuke, pinagagalitan ka. Sino yung nakakaramdam ng ganun? Parang ako kinakausap Papunta ka na sa pang-4, paluan, pag di ka nakuha sa usapan. Hello? Lahat ng dinaanan natin, if you will not obey all these curses, all this pain, all this suffering, all this lion will come and attack you because you give space, you give license, you give opportunity. Pero bago dumating yon, mabait ang Diyos, bibigyan ka muna yan ng teaching, instruction, bibigyan ka muna ng correction, mali ang ginagawa mo, ayusin mo na. Ay, hindi makuha sa correction. Ano ba? Sinisigawan ka na ni Lord. Yung sinasabi ni Lord, rebuke na. Nararamdaman mo parang sinisigawan ka na ni Lord at ikaw ang topic lagi. Pag hindi ka pa rin nakuha, ayan na ang leon.
Ayan na ang leon. Ready to attack, ready to inflict pain and suffering to you. So, don't wait for level 4. Level 1 pa lang, level 2 pa lang, makuha ka na sa maayos na usapan. Dahil level 3, masakit na yan. Nagagalit na si Lord dyan. Level 4, papapaluin ka na niya, pakakawala na yung demonyo to attack you. Mahal ka man ng Diyos, pero ang tigas ng ulo mo, wala siyang magagawa. This is the natural and spiritual consequences of our disobedience. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo hintayin yung pang-4. Ayusin mo na, ngayon na. Amen? Tayo. Palakpakan natin si Lord. Huwag lang tayong makinig, huwag lang tayong papasukin sa kanan, labas sa kaliwa. Tandaan nyo to. This is a warning for all of us. This is a warning. Pag pakiramdam mo, lagi ka na lang nasasapul at lagi na lang ikaw ang tinatamaan, malamang sa malamang, nasa correction or rebuke ka na. At yun yung sign na mahal ka pa rin ng Diyos. Kasi pinipigilan ka niyang mapunta sa pang-4, bugbugan at paluan. Makuha ka sa pagalit. Makuha ka sa correction. Huwag mong intayin yung chastisement. Huwag. Dahil pag napalo ka ng Diyos, hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Gigil na gigil ang dyablo na makaganti sa'yo. At pag siya pinakawalan, binigyan ng permiso ng Diyos na parusahan ka, hindi mo makakalimutan yan. Hindi mo makakalimutan. Don't wait for it. This is a warning for you. Huwag mo hintayin. Kung may pinapaayos si Lord sa buhay mo, kung may pinasusunod si Lord sa'yo, sundin mo na, nauna. Dahil hindi mo alam kung kailan aatake itong demonyong ito. Hindi mo alam kung kailan sasabihin ni Lord, sige, paluin mo na yan. Masakit, mapalo. Masakit, sobra. Sa tagal na namin sa pagiging Kristiyano, ramdam namin, nasubukan namin to, nakatikim kami niyan, at hindi mo yan makakalimutan. Kaya kayo, wag nyo nang tikman. Masakit. Mahirap. So before we close in prayer, meron po ba dito na ngayon lang naka-attend? Meron po tayong mga first-timer dito. Pakitaas nga po ang inyong kamay. Kung meron pong mga first-timer, punta po kayo dito sa harap, ipagpe-pray ko kayo. Tapos na po tayo. Closing prayer na. Pagpe-pray lang po namin kayo. Baba po kayo dito. Kung may mga gamit kayo, bitbitin nyo na. Kung may mga nag-invite, samahan nyo po sila. Para makapag-pray po tayo sa ating pagtatapos. Harap po kayo dito sa akin. Ayan, welcome po sa Juhia, sa Jesus Our Hope. Kung saan si Jesus lang yung aming tinataas at salita lang ng Diyos ang aming sinishare at pinapangaral po dito. Kagaya po ng ating narinig. Although hindi pa tayo nakapunta doon sa pangatlong dahilan ng pagsasuffer natin. Pag wala ka kay Jesus, ang suffering is normal. Pag wala ka kay Jesus, ang pain is normal. Kasi hindi tayo cover ng kanyang blessing. Hindi tayo cover ng kanyang suffering doon sa cross. Hindi tayo cover ng kanyang protection. Hindi tayo kasali sa usapan ng kaligtasan. Para lang yun sa mga anak ng Diyos. Ngayon, paano ba maging anak ng Diyos? Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos ng buhay mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, nag-iisang anak ng Diyos. Pag tinanggap mo yung nag-iisang anak ng Diyos, ikaw magiging anak ng Diyos din. At ngayon, undercover ka na ng blessing at protection ni Lord dahil lahat ng suffering inabsorb niya sa cross para sa mga anak niya. Pero pag di ka anak, hindi ka kasali doon. So ngayon, para maging anak tayo ng Diyos, tanggapin natin si Jesus. Okay po ba? So habang tayong lahat ay nakatayo dyan, pwede po ba tayong yumuko at pumikit? Magpipray po tayo, sumunod po kayo sa panalangin. At pwede po natin itaas ang ating isang kamay sa Diyos, simbolo ng ating surrender sa Kanya. Kahit isang kamay lang po, itaas natin kay Lord. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus,
Panginoong Jesus, Sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako po ay lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba Nagpapakumbaba. na amin ko Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas, para iligtas, ayusin ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya ako po'y nananampalataya. kaya ka namatay sa krus Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako ay para tubusin ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga kasalanan, kahirapan, kahirapan, sakit at karamdaman sakit at karamdaman, at lahat ng sumpa. at lahat ng Binayaran mo yan doon sa krus. binayaran mo yun sa krus. Kaya sa oras na to, Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat, Lord, Salamat, Lord, sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo lang ibaba ang inyong kamay. Lord, dalangin ko sa lahat ng lumapit dito sa harapan, sa lahat ng yung mga naging anak ngayon. Lord, I pray. May mga kanya-kanya ding laban sa buhay sila. May mga pinagdadaanan, mga suffering din. Lord, sa aming naintindihan ngayon, walang pain and suffering na dadating sa amin dahil pinoprotektahan mo ang iyong mga anak. Unless kami ay nagkamali. Kaya I pray, Lord, mula dito sa baba hanggang doon sa taas, yung message mo sa amin ngayon, ma-realize po namin na tinutuwid mo kami, inaayos mo kami, binibigyan mo kami instruction, binibigyan mo kami ng correction, binibigyan mo kami ng rebuke para hindi kami mapalo. Kung kami man ay nagbukas ng space, nagbigay ng license sa demonyo para guluhin ang buhay namin dahil sa aming pagsuway, I pray today, Lord, we revoke all those license. We take back all those license, all the space that we have given to the enemy. Lord, we remove it from him in Jesus' name. And let your forgiveness, Lord, ilagay mo sa puso ng bawat isa na magsisi, humingi ng tawad sa iyo at sumunod uli. Patawarin mo ang bawat isa sa pagsuway. Patawarin mo ang bawat isa sa anumang kasalanan na nagbukas sa demonyo para makapasok sa buhay namin, sa pamilya namin, sa negosyo namin. At sa oras na to, Lord, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. At lahat ng space na naibigay namin sa demonyo, binabawi namin ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Lahat ng mga lisensyang binigay namin, lahat ng opportunity, binabawi namin in the name of Jesus. And we close the door, we close the space para sa demonyo. Wala siyang puwang sa buhay namin. Ikaw lang, Panginoon, ang merong pagmay-ari sa bawat bahagi ng aming buhay. You protect us, Lord, and the evil one cannot touch us. Help us to obey always. Help us to obey all your commandments. Thank you, Lord. Bless us the whole week. At hayaan mo na makalakad kami. Kapiling ka, kasama ka, na hindi kami inistorbo ng demonyo. Bagkos hindi kami hinahabol ng sumpa. Bagkos hinahabol kami ng pagpapala at nag-overtake sa amin. We claim it this week, Lord, sa buhay at negosyo ng bawat isa. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you all.